Pag nagreklamo ka at ikaw ay empleyado, yan ay nasa jurisdiction po, excuse me, ng NLRC. Kaya lang, pwede kang pumunta na rin sa DOLE muna kaso bago ka pumunta sa NLRC o yung National Labor Relations Commission kasi sila yung nag-hear ng mga kaso eh. Halimbawa, may illegal dismissal o may reklamo ka sa employer mo kasi hindi nabibigay yung mga perks mo, yung bonus mo, o yung mga ibang isyong labor standards. So, NLRC ka magsasampa ng reklamo. Kaya lang po, right now, pwede ka rin pumunta sa DOLE kasi pag pumunta ka sa DOLE, meron silang mediation proceeding. So, pag nagreklamo ka dyan, ino-notify mo po nila yung kanilang, yung employer, tapos nagsiset sila ng meeting. Usually, Zoom na lang yan eh. Dahil pwede naman virtually. Tapos, the DOLE will find ways to listen to both parties and will find ways to let both parties amicably settle the matter. Ibig sabihin, pagbabatiin nila, pagkakasunduin, at bibigyan ng pagkakataon na maglatag na lamang ng proposal na kapag tinanggap ay makakapagpatapos na doon sa problema. Now, kapag po yung mediation nag-fail, that's the time po na diretso na tayo sa NLRC at tayo po yung magsasampa na ng kaso. At ang maganda niyan, pag nagsampa ka ng kaso sa NLRC, yung labor arbiter mismo, binibigyan din kayo ng pagkakataon na mag-usap uli. Magkaayos. Oo, hindi sila napapagod na gumawa ng paraan na pag-usapin kayo. No? Kaya lang syempre, sa karanasan ko bilang abogado, ang hirap lang gawin yan kasi kung magkaminsan yung mga employer, chinachani din naman nila yung mga What empleyado. do you mean chinachani, attorney? Biro mo, ang hinihiling, ang kanyang request, ang demand niya, halimbawa ay 250,000 or minsan 800,000. Tapos ang ino-offer minsan ng employer baka naman pwedeng 20 mil na lang tsaka isang sakong bigas. Kulang pa ng isang ayun chani. Chani. Kasi alam ko sa chani yung twizo yung ibig sabihin nasa short change, di ba? change. So kaya ang nangyayari niyan pag hindi pa din umubra natutuloy na talaga doon sa actual case na pwedeng desisyonan ng NLRC.